pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Bago. Radyo Pilipinas, 97.1 FM. Isang makagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Sabay-sabay natin tunghayan ang programang naghatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang interbensyon ng DOST. Ito ang Teknopresensya, Siyensya, Teknolohiya para Kalilitin. Naimbag, kabigat, good morning at magandang umaga mga kaagham, at narito na naman po tayo sa ating episode ng Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para Kadagiti Umili 2025. At muli tayong maghahatid ng mga balitang may kaugnayan sa agham, teknolohiya at inobasyon na isinusulong ng DOST Region 1. Kaway-kaway po tayo at mag-ingay dahil tayo po ay live na napapanood sa official Facebook page ng DOST Region 1, DZAG Radyo Pilipinas Agoo, at napapakinggan din po tayo sa kanilang radio station. Ako po si Carla Joyce Kahala, ang inyong makakasama sa pagpapalaganap ng siyensya, teknolohiya at inobasyon, kasama ang ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo na si Miss Antoniette Lingsid. Isang magandang umaga po, Ma'am Antoniette. Maraming salamat po, Ma'am Carla, at isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga partners sa DOST, at binabati ko rin ang aming acting station manager, Miss Charity Frianeza, at mga technical staff ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Napapanood po tayo ng live sa official FB page ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Patuloy nating ihahatid ang mga paksang ugnay sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, kaya manatili kayong nakatutok mga kaagham para inyong masagutan ang ating trivia of the day kung saan maaari po kayong manalo ng GCash prize. I-comment lang po yan sa ating FB Live o i-text kami sa 0918-9083-799. Carla. Yes, thank you Ma'am Antoniette, and syempre shoutout din po sa inyong station manager na si Ma'am Charity Frianeza. Ayan. Muli magandang araw po mga kaagham, at bago tayo dumako sa ating diskusyon, ay atin munang sariwain ang mga naganap sa DOST Region 1 noong nagdaang 2 linggo. Ating panoorin ang DOST Region 1 Siglat News. DOST Region 1 nag-turnover ng Starbooks sa 5 pampublikong paaralan. Formal nang isinagawa ng Department of Science and Technology Region 1, katuwang ang DOST Science and Technology Information Institute at BPI Foundation Incorporated ang turnover ceremony ng Starbooks sa Duplas Elementary School, Sudipen, La Union. Dumalo sa seremonya sina Assistant Regional Director Raquel M. Spiritu, La Union Provincial Director Jonathan Viernes at OIC ng DOST Ilocos Sur Engineer Edison Acosta, kasama ang mga Starbooks, regional at focal persons. Sa kanyang pambugan na mensahe, bigyang diin ni DOST Region 1 Director Dr. Trisita A. Tabaog ang mahalagang papel ng digital transformation sa pagpapalawak ng edukasyon, lalo na sa mga liblib at hindi gaanong napaglilingkurang lugar. Anya, isinusulong ng DOST ang inklusibong edukasyon upang matiyak na walang batang maiiwan sa larangan ng pagkatuto. Nagpahayag naman si Miss Patricia Joy Ungkiko,
Program Manager ng BPI Foundation Incorporated, ng buong suporta sa Starbucks Project. Binahagi niya ang layunin ng kanilang organisasyon na magtaguyod ng edukasyong pantay-pantay at abot-daya. Ang Eukiko, layunin ng kanilang donasyon ng mga computer na may lamang Starbucks ay pukawin ang kuryosidad, hubugin ang kasanayang 21st century at magbukas mas maraming oportunidad para sa mga estudyante. Pinagkaloob ang mga Starbucks equipment kabilang ang mga computer set, kiosk, at Wi-Fi router sa 5 benepisyaryong paaralan dito sa Region 1. Taga Elementary School ng Burgos, Ilocos Norte, Rosario Elementary School ng Cervantes, Ilocos Sur, Duke Plus Elementary School ng Sudipen, La Union, Papayabasan Elementary School ng Sanan at Binmalay School of Fisheries sa Binmalay, Pangasinan. Pahayag ng pasasalamat ang bawat paaralan sa kanilang mensahe at kinilala ang suporta ng DOST STII, DOST Region 1 at BPI Foundation sa pagbibigay ng pantay na oportunidad sa edukasyon. At hinimok naman ni Air Espiritu ang mas masigasig na paggamit ng Starbucks upang pasiglahin ang inobasyon at habang buhay na pagkatuto, katuwang sa adhikain ng DOST na wakasan ang digital divide sa edukasyon. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Christian Casimiro nag-uulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. DOST Region 1 nagsagawa ng Basic Life Support Training. Layunin ng DOST Region 1 na mapalakas ang kahandaan ng kanilang mga kawani sa panahon ng sakuna at emergency sa pamamagitan ng sinagawang Basic Life Support Training. Pinangunahan ito ng Siglat Healthcare Team at Disaster Risk Reduction and Management Unit sa pakikipagtulungan ng Ilocos Training and Regional Medical Center. Ang 33 kawani ng DOST Region 1 at 12 on-the-job trainees sa mahalagang kaalaman at kasanayan gaya ng legal foundations of BLS, emergency care, rescue breathing, tugon sa respiratory arrest at foreign body airway obstruction. Pagbubukas ng programa, mainit na tinanggap ng Assistant Regional Director DEC 1182P Libunaw ang mga kalahok at tagapagsanay. Ngalan ni Regional Director Teresita A. Tabaog at binigyang diin ang kahalagaan ng pagsasanay para sa kaligtasan at kahandaan ng bawat isa. Tapos ng programa, pinaabot ni na Engineer Arnold C. Santos, DOST Pangasinan Provincial Director at Miss Venus P. Andaya, Administrative Officer 5, ang pasasalamat sa mga tagapagsanay ng ITRMC. Ipinahayag din ni Siglat Healthcare Team at DRRM Project Staff para sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng mga kawani. Inanunsyo rin na magkakaroon ng panibagong BLS training sa Hunyo 2025 para sa natitirang empleyado ng ehensya. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Carl Anthony Bugar, nag-uulat. DOS 1 Siglat, 1 DOST for you. DOST Region 1 lumahok sa 2025 North Luzon Summit at mag-host sa taong 2026. Lumahok ang Department of Science and Technology Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Dr. Teresita A. Tabaog sa North Luzon Innovation and Technology Transfer Summit 2025 sa Newtown Plaza Hotel, lungsod ng Baguio. Sinagawa ang summit sa ilalim ng proyektong TechGrow o Technology Transfer and Entrepreneurship, Collaboration and Harmonization of Growing Regional Opportunities on Wealth Creation. May temang Leveraging Technology Transfer and Commercialization for Smart and Sustainable Communities, layunin ng pagtitipon na pag-isahin ang mga innovator, negosyante at mga tagapagtaguyod ng teknolohiya mula sa Region 1, 2, 3 at CAR upang talakayin ang mga makabagong teknolohiya at aplikasyon nito para sa kaunlarang panrehiyon. Isa sa mga tampok na aktibidad ng summit ay ang pirmahan ng mga kasunduan sa technology licensing agreements sa panig ng Region 1. Lumagda sa kasunduan si Mr. Ferdinand Hamias, ang General Manager ng Bantog Samahan Nayon Multipurpose Cooperative ng Pangasinan, at Mr. JPS de San Juan, Head ng Business Development Unit ng DOST Food and Nutrition Research Institute para sa paggamit ng teknolohiyang iron fortified rice na binuo ng DOST FNRI. Kabilang sa lumagda ang kinatawan ng DOST Region 1 na si Dr. Teresita A. Tabaog. Naibida rin sa summit ang kwento ng tagumpay ni Ginoong Rocky D. Doctor, President ng Nutridence Food Manufacturing Corporation, na 2 beses naging benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP ng DOST Region 1. Ipinakita ang kanyang karanasan kung paanong naging susi ang tulong ng DOST sa pagpapalago ng kanilang preparasyon at inobasyon. Sa isang makasaysayang turnover ceremony, opisyal na pinasa ng DOST CAR sa DOST Region 1 ang tungkulin bilang susunod na host ng 2026 North Luzon Innovation and Technology Transfer Summit. Tinanggap ni Dr. Tabaog ang simbolikong susi sa closing ceremony at nagpaabot ng pasasalamat sa tiwalang ipinagkaloob sa riyon. Ikinatawa rin ng riyon ang tagumpay ng mga institusyong tinatawa nito. First place ang DINSU sa Smart Solutions Pitch sa ilalim ng Food Processing category para sa proyektong Turning Lemon Waste into Wealth, katuwang ang PERRES Food Processing. At second place naman ang nakamit ng MMSU sa Tech Pitch sa ilalim ng Health category para sa Project ANGS.
Handang pangunahan ng DOST Region 1 ang 2026 Summit bilang suporta sa lokal na inobasyon at sustainableng pag-unlad dito sa Hilagang Luzon. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Christian Casimiro nag-uulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. Ayan mga kagham, atin na namang nakita na siksik at tuloy-tuloy pa rin ang aksyon at pagbibigay serbisyo ng DOST1 para sa ating mga karehiyon. Tinitiyak ng DOST1 na patuloy silang maghahatid ng kalidad na serbisyo gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Yes, tama ka dyan, Ma'am Antonia. Dahil nga dito sa Department of Science and Technology, we provide solutions and open opportunities. Ayan, kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga aktibidades, programa at proyekto dito sa DOST Region 1. Sa ating mga kaagham dyan, makinig kayo ng mabuti sa ating magiging talakayan upang masagot nyo ang ating trivia question for the day para sa tsansang manalo ng ating GCash prize. Kung ano nga ba ang ating trivia question for the day, ating alamin mula sa ating Trivia Master, Big Dom. Trivia Master Dom, pasok! Ayan, isang magandang umaga po Ma'am Carla and Ma'am Antoinette, no? And syempre sa ating panauwi na Sir Joven. And mga kagamit na namang day para matuto sa isang technology ng DOST nga naman, no? And syempre sa ating trivia question for the day, narito po muna ang ating mechanics. Siyempre, una dyan ay like po ang DOST1 official Facebook page at i-share po ang live video ng Technopresentia 2025 Episode 10 featuring DOST ITDI Bioreactor Composting Technology. Pangalawa ay sumagot sa trivia question of the day sa pamamagitan ng pagsagot sa ating comment section ng ating Facebook Live or i-text po ang iyong sagot kalakip ng iyong pangalan sa 0918-9083799. Pangatlo, at kapag tama ang iyong sagot, isasama po ang iyong pangalan sa electronic raffle para sa chance na maging lucky winner of the day. At syempre, ating i-announce ang winner ng GCash prize pagkatapos po ng interview at ilan pang mga paalala. Kaya sumali na kayo at ready na ang iyong mga devices, mga kagham. Okay, sa ating trivia question of today, anong teknolohiya na mula po sa DOST ITDI ang kayang magproseso ng hanggang 1,000 na kilo ng nabubulok na basura at makagawa ng hanggang 500 kilo ng hilaw na compost sa loob lamang ng 24 oras? Akin pong inuulit mga kagham. Anong teknolohiya na mula sa DOST ITDI ang kayang magproseso ng hanggang 1,000 kilo ng nabubulok na basura at makagawa ng hanggang 500 kilo ng hilaw na compost sa loob lamang po ng 24 oras. Yan by portable biogas digester. Yan by ang bioreactor. Or ang dual drum composter. Kaya kung alam nyo yung sagot ay comment lang po yan sa ating Facebook Live or i-text po kami sa aming number. Good luck mga kagam! Thank you so much, Trivia Master Big Dom, para sa ating trivia question. Kaya sa ating mga viewers and listeners ay sumagot na po for a chance to win 100 peso GCash prize. At dito na nga po tayo sa ating talakayan. Alam niyo po ba, Ma'am Antoinette, noong nagdaang linggo ay feature natin ang bioreactor technology sa ating Tech Trends Tuesday. So, para sa ating mga followers, nakita nyo yan. At umani po ito ng interes at nakatanggap po kami ng samot-saring inquiry single dito. Marami ang naging interesado sa teknolohiyang ito. Pero, isa lang po pala ito sa mga composting technologies ng DOST ITDI. So kaya naman po, nag-invite kami ng ating resource speaker from DOST ITDI para
diretso na po niyang masagot ang ating mga katanungan. Ayan. So, upang mabigyan tayo ng sapat na impormasyon tungkol sa mga teknolohiyang ito, ay makakasama natin ang Science Research Specialist 2 sa Environment and Biotechnology Division ng DOST Industrial Technology Development Institute na si Mr. Joven Barcelo. Sa ating mga nakaabang na mga kaagham, kung may mga questions po kayo, maaari niyo pong i-comment sa ating Facebook Live or i-text sa aming numerong ibinahagi kanina para masagot po ang inyong mga inquiries ng ating resource speaker. Magandang umaga po at maagham na umaga, Sir Joven. Ayan, mga kalikasang umaga po from Bikutan, Taguig. So magandang agam din po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin ngayong umaga. Yan, thank you so much po sa pagpapa-unlock, Sir Joven. So, atin na pong simulan, ano? Sir Joven, maaari niyo po ba kaming bigyan ng overview hinggil sa mga DOST ITDI composting technologies? Yes, share ko lang yung presentation ko. Ano? Sige po, sir. Ayan po, so sana po nakikita nyo na yung presentation ko. Ano? So again, magandang umaga po sa ating lahat. So tulad nga po ng nabanggit po kanina, no, so bukod nga po sa bioreactor technology, actually meron din po kaming dalawa pang medyo mas maliit na composting technologies po na pwede rin nating maging option. Depende po doon sa laki ng gine-generate nating nabubulok or biodegradable waste. Ayan, so balikan lang po muna natin ng kaunti, no? So tungkol po doon sa batas natin regarding sa tamang pamamahala ng basura. Ito nga po yung RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So sabi nga po dito, actually mahalaga nga po yung papel ng tinatawag nating Materials Recovery Facility. Lalo na po sa mga komunidad natin para nga po maproseso natin ng maayos yung mga itinatapon nating basura. So ang isa nga po dito is yung composting. So mahalaga nga po yung proseso ng composting para po manage natin ng maayos yung mga itinatapon nating mga biodegradables o yung mga organic waste po na tinatawag natin. So typical po kasi na composition ng basura natin sa buong Pilipinas, ang malaking bahagi po ay biodegradable waste po or organic waste, about 52% or more than half pa ng basurang itinatapon natin. At mahalaga nga po sa pagsisimula ng composting na meron po tayong mga ganitong ipe-prepare ng mga materials. So actually hindi lang po enough na maglalagay tayo ng tinatawag nating mga kitchen waste or mga food waste, yung mga pinagtabasan ng mga gulay, prutas sa preparation po ng pagkain natin. Kailangan din po natin ng tinatawag nating browns ng hangin tsaka ng tubig. Kasi nga po ang composting ay kailangan po ng hangin tsaka ng tubig para po mapabulok yung mga natin, biodegradables para po makagawa tayo ng organic fertilizer o kaya ng soil conditioner. So ito nga po yung ilan sa mga composting technologies po na na-develop po ng DOST ITDI. So una-una nga po is yung bioreactor. So ito nga po yung pinakamalaki namin na technology for organic processing. Sumunod naman po yung dual drum composter at yung household tumbling composter. Si bioreactor po, ito po yung madalas na ginagamit ng mga malalaking local government units natin at malalaking mga establishmento na merong malaking itinatapon na volume ng basura. So sumunod po yung mga dual drum composter natin para po sa mga barangay, sa mga paaralan, sa mga bukid po natin at other institutions at yung ating household tumbling composter nga po para sa ating home composting. Ayan, si bioreactor po, actually meron po siyang dalawang capacity. Yung isa po ay 500 kilograms per day o yung kalahating tonelada kada araw at ang pinakamalaki nga po ay 1,000 kilograms per day. Ang operation po niya ay continuous, so ibig sabihin po nito 24 hours po ang pag-operate natin at ang kanya pong output na daily ng tinatawag po natin raw compost for maturation or for curing bago po natin gamitin ay 50% nga po kung ano yung i-input natin. So sabi nga po kanina, kung tayo po ay gumagamit ng 1 tonelada per day ng bioreactor natin, so about 500 kilograms per day nga po yung output natin na raw compost for curing. So paano po ba siya gumagana? So meron po tayong input ng organic waste doon po sa taas ng bioreactor. Meron pong parang mixer or paddle doon sa loob ng sa loob ng ating technology na siya pong naghahalo ng ating organic waste, kasama po yung mga tinatawag nating degraders or microbial inoculum na naglalaman po ng mga microorganism na tumutulong para po pabulukin yung natin. Pabulukin po yung
mga biodegradables natin para po siya maging pataba. So after po niyan, after isang araw, meron po tayong i-harvest na raw compost na dalhin po natin for curing. Si bioreactor po, nangangailangan po siya ng about 120 square meters minimum na covered area. Ito nga po yung sa MRF natin. Dapat po ay sementado ang sahig at dapat po ay hindi binabaha yung lugar natin. So, ang kanyang electrical supply po ay yung 220 volts lang na supply dahil medyo maliit lang naman po yung ano nito ng motor, about 1/4 horsepower lang po. At kailangan po ng 2 hanggang 3 tao para po i-operate or paganahin. So sumunod po is yung ating dual drum composting technology. So ito naman po ay merong 50 kilograms per drum na capacity. So 2 drum po ito, so 100 kilograms ang total po nito. Ito naman po ay batch ang operation. So kailangan po natin ng halos 1 linggo ng operation para po doon sa i-input natin na mga biodegradable waste. So paano naman po siya gumagana? So pagka-input po natin ng waste, meron pong mga dito na parang paddle doon din sa loob ng ating technology para po haluin yung organic waste natin kasama po yung ating microbial inoculum, yung ating po mga degraders. So ang operation po niya ay batch. So pwede po natin siyang paganahin ng mga 8 hours per day for 4 to 5 days at pagkatapos po ng ika-4 o ika-5 araw, ito po yung time naman para i-harvest natin yung ating compost o yung ating raw compost. So dahil medyo mas maliit po yung technology natin na dual drum, so ang kailangan lang po niya is about 50 square meters na minimum na covered area sa ating MRF. Dapat nga rin po ay sementado ang sahig at hindi po bahain yung lugar natin. So kailangan lang din po niya 220 volts na supply dahil nga po single phase at 1/4 horsepower lang din po yung motor na pinapagana po ng ating dual drum composter at kailangan po niya ng at least 2 tao lang din po para paganahin or i-operate yung ating technology. So ano po ba yung ilan sa mga organic materials or mga biodegradables na pwede po nating isama sa composting? So meron nga po tayong tinatawag na dry waste or browns. So ito po yung mga tuyong dahon, yung mga sawdust, ayan, or other agricultural waste na pwede po nating ilagay as carbon source. Ayan, ng composting. So mahalaga po kasi yung carbon source na yon. Para naman po doon sa tinatawag nating wet waste or greens, ito na nga po yung mga kitchen or food waste natin. Actually, kahit po yung mga market waste at food processing waste, pwede rin po natin gamitin as input dito sa ating composting technology. So maganda rin po na maglagay din tayo ng tinatawag nating nitrogen-rich waste para po pataasin yung tinatawag nating NPK. Ayan, yung nitrogen, yung phosphorus, tsaka yung potassium percentage ng ating ng ating compost output or ng ating organic fertilizer. Mamaya po ipaliwanag ko kung bakit mahalaga po na mapataas natin yung NPK ng ating compost. So kasama po sa nitrogen-rich waste natin ay yung mga livestock manure, ayan, yung mga hasang po ng isda, mga fish waste, mga fresh grass clippings, kasama rin po yan sa nitrogen-rich waste. Although paalala lang po na pag maglalagay po tayo ng nitrogen-rich waste, dapat po lang siya about 10% nung kung ano po yung capacity ng ating composting technology na gagamitin para po maiwasan po yung na mga moy yung natin, yung technology o yung compost mixture po natin. Ayan, so para po doon sa pagproseso, so halimbawa po for the for bioreactor tsaka si dual drum, actually kasama rin po ito doon sa training na ibinibigay din po namin kasama po nung technology kung sakali po tayo ay bibili at mag-install ng ating technology. So meron po tayong site of operation para po paramihin yung tinatawag nating microbial inoculant o yung mga microorganisms nga po na magde-degrade or magpapabulok ng basura natin or ng ating biodegradable waste. Kasama rin po is yung paano po ba yung preparation ng ating tinatawag na feedstock or yung input doon sa ating composting technology. So kailangan nga po nating i-shred, pareho po yung tinatawag nating wet tsaka dry waste. Ayan, so titimbangin po natin at imimix. Sa in-vessel composting nga po, tulad ng nakwento ko kanina, continuous po yung operation ng ating bioreactor at batch naman po sa dual drum composter. At ang output po niya ay raw compost. After po nito, tadaan pa po ito sa tinatawag nating curing or maturation na ang kadalasan po tinatagal ay mga 30 days. Ayan, so kasi pag curing po, may tendency pa po kasi ito na uminit. So mapapansin nyo po na kapag mga compost pile po natin, minsan umuusok pa or nag-i-steam dahil umiinit pa po yung pile natin. So kaya po kailangan nating i-monitor yung temperature niya at haluin po ng maayos yung pile hanggang sa maabot po natin yung complete curing or maturation ng ating compost.
So after po nito, pwede po natin siyang bistayin or screen bago po natin siya ipack kung sakaling ibebenta po ba natin or i-consume po natin sa ating mga gardens or sa ating mga greening programs. Okay po. So ito po halimbawa for the shredding po ng mga ano natin, basura natin or ng ating mga vegetable waste at yung ating mga yard waste. Ayan, so after mixing po, may tinatawag din po tayo na squeeze test. Ayan, para po alamin yung moisture content ng ating feedstock o yung ating raw material para dun sa ating composting. Ang mahalaga po kasi dito ay meron lang po tayong tamang moisture content. Kasi po, for example, kapag masyadong basa, halimbawa po yung unang-una dito, if mag-drip po or may tumulong tubig, kapag po in-squeeze natin yung ating handful ng mixture, ang ibig sabihin po nito ay masyadong basa. Kapag po masyadong basa yung input natin sa ating composting process, ay maaari din po ito maka-apekto doon sa kalidad tsaka yung amoy ng compost material natin. Kapag naman po masyadong dry, ay baka po hindi magtuloy-tuloy yung degradation process or yung pagka-breakdown or pagkabulok po ng mga biodegradable waste natin para po makagawa ng magandang compost. Ang dapat lang po natin ma-achieve ay ito pong tinatawag nating 50 to 60% moisture content, in which kapag po kumuha tayo ng handful ng mixture ng ating compost material, ay dapat po magbubuo siya ng isang bola or mag-form siya ng ball at wala rin pong masyadong tubig na lalabas doon sa ating mixture. So ibig sabihin po dito ay tamang-tama lang yung mixture natin. At of course, meron din po tayong ilan sa mga kailangan din po na mga materials para nga po doon sa composting process natin overall, like yung dun po sa shredder natin, yung mga timbangan, yung mga pambistay po natin, yung mga cleaning tools and supplies, of course, personal hygiene supplies, at ilan pa po sa mga tinatawag natin PPE, ayan, mga goggles, gloves, saka mask. At of course, documentation materials para pa sa inventory ng ating mga product or mga compost product po natin. So ito po yung typical na itsura ng composting na facility layout natin. So meron po tayong area para sa preparation ng ating compost or ng ating mixture as raw material sa ating composting process. Yung paglalagyan po ng ating in-vessel composting technology. Meron nga rin po tayong curing area. And then meron din po tayo for screening and packing area at yung product storage and exhibit area. So mahalaga nga po na meron tayong curing area. Ayan, para nga po masigurado natin na properly cured or mature yung compost po natin bago po natin siya gamitin. Ayan, so halimbawa po for curing, meron po tayong mga cubicles na pwedeng gamitin dun po sa ating MRF, or pwede rin po tayong mag-alat lang ng area na merong parang divisions lang, ayan, para mahiwalay po natin yung 4 na curing piles po na kailangan natin. So huling-huli po, yung pinakamaliit naman namin na technology for composting is yung tinatawag po nating household tumbling composter. Si household tumbling composter po, meron po siyang feed capacity na about 13 to 15 kilograms per drum. Batch type din po ang pagproseso po gamit ang household tumbling composter. At ang capacity po or ang feeding po niya is kung ano lang po yung gine-generate natin sa bahay na mga kitchen or mga food waste plus yung mga dry matter tulad nga po ng mga tuyong dahon at yung mga tuyong tangkay ng halaman. So, paano po ba siya gumagana? So, sabi nga po sa pangalan niya, tumbling. So, itatumble lang po natin yung katawan or yung drum ng ating household tumbling composter para po haluin yung contents niya after po natin mag-load every day. So, maliit lang naman po yung kailangan niyang site requirement, about 1 square meter minimum, at dapat nga rin po ay sementado ang site at hindi po dapat binabaha yung ating paglalagyan na lugar. Ayan, so sa composting process po, para sa household tumbling composter naman, kailangan lang po nating i-chop yung ating kitchen waste at dry matter. So medyo isa-size reduce po natin siya ng bahagya, so kahit i-chop nyo lang po ng maliliit na peraso para nga po mas madali siyang pabulukin or i-degrade. So after po nito, ilalagay po natin siya doon sa ating household tumbling composter. Kung sakali po na yung unang drum natin ay about 3/4 full na, pwede na po tayong maglagay doon sa pangalawang drum. At kapag naman napuno yung pangalawang drum na natin, ay pwede na po nating i-unload yung una nating drum at magtabi po tayo ng about 1 kilo ng raw compost na gagamitin po natin parang inoculant or panggagalingan po ng mga microorganisms natin para po doon sa bagong batch po ng ating composting. So ganoon din po, meron din po tayong curing.
After po doon sa raw compost na harvest natin mula sa ating household tumbling composter, about 2 to 3 weeks naman po ang kailangan nito at kailangan lang din po natin siyang i-mix ng maayos and of course monitoring po ng ating temperature ng ating compost pile bago po natin siya gamitin. So paano po ba natin malalaman na mature na or ready for use na po yung compost mixture natin? So kung sakali po na yung minomonitor nating temperature ay ano na po no, constant na at kapareho na po kung ano yung temperatura ng hangin natin, tinatawag nating ambient temperature. Kapag po yung pile natin is about 1/3 na lang ng original na size or volume ng pinagsimula natin ng ating compost pile, kung hindi na po makita no o hindi na po recognizable kung ano po ba yung mga nilagay natin dun sa compost pile natin. Halimbawa po, hindi mo na malaman kung ito ba ay gulay, kasi ang itsura na nga po niya ay parang dark brown or black or mukha na siyang parang kulay lupa. Ganun po yung output niya. Yung material po niya ay parang ito nga po no, humus-like appearance or parang parang lupa na po yung itsura niya. At wala rin po siyang mabahong amoy na or ang amoy po niya is parang amoy nga po ng lupa. Ayun po yung amoy niya. So doon po natin malalaman na mature at pwede na pong gamitin yung ating compost. Ayan, so pwede po natin paggamitan ng output po na compost natin, pwede po siyang gamitin directly for ornamental garden or kung meron po tayong backyard garden o kaya for landscaping. However, kung sakali po na ipagbibili po natin yung compost po na output natin or gagamitin po natin siya sa mga halaman na kinakain, for example po yung tinatawag natin mga green leafy vegetables, yan, mga lettuce, mga pechay, kailangan po natin ng testing and analysis para po doon sa ating compost output. So ito nga po yung nakapaloob sa Philippine National Standard for Organic Soil Amendments. Ang mga kailangan po nating bantayan na mga parameters para po dun sa ating compost output ay ito nga pong mga characteristics po niya, yung mga properties niya, yung pathogens, tsaka yung mga heavy metals. So halimbawa po, for properties, actually may kaibahan po kasi si organic fertilizer tsaka si soil conditioner na tinatawag natin. Si organic fertilizer po, mas pataas po yung tinatawag nating total NPK niya. So about 5 to 10%. However, 2.5 to less than 5% naman po si organic soil conditioner. Kaya nga po na banggit ko kanina na mahalaga nga rin po na maglagay tayo ng karagdagang nitrogen rich na mga waste materials po sa ating composting para po maabot natin yung organic fertilizer. Kasi po ito yung mas mas makakapagbigay ng mas maraming nutrients para po dun sa mga halaman na paggagamitan natin. So dapat nga rin po natin bantayan yung mga pathogens, ayan, yung mga microorganisms na pwede rin pong lamanin ng compost natin as well as yung mga tinatawag din po nating mga heavy metals. Okay. So para naman po sa mga tinatawag po nating accredited or licensed fabricators namin, kasi po kami po sa DOST ITDI, hindi po kami yung mismong nagfa-fabricate or nagbebenta ng mga technologies po na develop namin. Meron po kami tinatawag na mga licensed or accredited fabricators. So for the bioreactor nga po, nandito po si Lamaco or si L. Angeles Machineries Corporation. Sila po ay nasa Bacoor, Cavite. Si Dual Drum Composter po, ayan, so bukod po si Lamaco, sa Region 1 po meron din po kami, ayan, si Bestmark sa Santa Barbara, Pangasinan. And then for household tumbling composter naman po, meron po kami sa Bulacan, si Keba Engineering at si Lamaco nga rin po sa Bacoor, Cavite. So para po sa mga sumusubaybay po sa atin, actually pwede nyo pong screenshot itong slide po na ito para po kung sakaling gusto nyo pong malaman yung actual na presyo ng mga technologies po natin, ayan po, so maaari nyo po silang kontakin or tawagan or email. So gaano na po ba or magkano po ba yung estimated price po ng mga technologies natin? No? So halimbawa po, si bioreactor, siya po yung pinakamalay kasi talaga. Yung 500 kilograms per day natin is umaabot na po siya ng about 850,000 per unit. At yung 1 ton po na mas malaki is about 1.2 million per unit. Si dual drum composter naman po, about 135 to 150,000 pesos po ang isang unit. At yung atin pong household tumbling composter is between 10 to 12,000. Pero tulad nga po na nabanggit ko kanina, para po doon sa actual price or actual quotation po ng presyo ng mga technologies natin, mas mainam po na kontakin po natin yung mga accredited fabricators po na ipinakita ko kanina.
Ayan. So gaano na po ba karami yung end users o yung mga gumagamit po ng mga technologies namin? So halimbawa po, si bioreactor, so siya po kasi yung pinakauna talaga no, na technology po namin for composting. So mula po 2003 hanggang ngayon pong January 2025, meron na pong about 141 na adapters po ng technology namin. Para po sa dual drum composter, meron na pong 73 from 2019 hanggang ngayon, at si household tumbling composter naman po ay meron na pong 7 mula po nung 2021 hanggang ngayong 2025. So ayan po, diyan po nagtatapos yung aming yung akin pong presentation para po doon sa mga composting technologies po namin. Again, pwede nyo rin pong screenshot tong slide na to if ever po na meron po kayong karagdagang katanungan tungkol po doon sa namin composting technologies and other technologies for waste management. Ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you so much Sir Joven sa inyong napaka-detalyadong presentation po about our DOST ITDI composting technologies. Ayan, sa mga may katanungan po hinggil sa presentation ni Sir Joven ay maaari nyo na pong i-message ang aming page, i-comment sa aming FB Live, or maaari nyo rin pong i-message ang aming number na ibinahagi kanina. So, for further questions Sir Jovan, so, paano naiiba ang mga composting technologies na ito sa mga nasa market na? And unang-una, actually, yung mga technologies po na dina-develop namin is first bunga po siya ng research and development din po ng DOST ITDI. So, makakasiguro po kayo na parang data-driven, ayan, or back po ng scientific data yung pagbuo po namin ng mga technologies po namin. So bukod din po doon, competitive din naman po yung presyo niya as compared po doon sa kung ano po yung available sa market, at meron nga rin po siyang iba't ibang capacity. So bukod nga po doon sa malalaki nating mga technologies for LGUs, meron nga rin po kami for barangays or communities, kahit nga po sa mga households natin. Ayan. So bukod po doon so actually masipag din po kami na magbigay din ng parang tinatawag nating after sales para dun sa technology. So halimbawa po sa training, ayan. So hands-on din po kami pagdating sa training. Kasama rin po siya doon sa package ng technology natin. Kahit din po doon sa kung may katanungan din po yung mga end users natin. For example, for troubleshooting, ayan. So within reach lang din naman po kami if ever po na kailangan nila ng tulong pagdating doon sa operation ng technology. So ayun po yung nakikita naming advantage din ng mga DOST ITDI developed na technologies natin for composting. Yes po. Thank you so much Sir Joven sa inyong pag-share doon kung gaano nga ba ito naiiba sa ating mga nasa market na. Okay. So next ano nga po ba yung mga nabanggit nyo kasi na may mga users na tayo nitong mga tatlong technologies na ito So at this point po, ano po yung mga ginagawa natin to further promote itong mga technologies na ito? Ayun, so actually madalas na i-request din sa amin, for example kapag may mga Regional Science and Technology Week, o kaya kung for example yung mga provincial boards natin, kasi meron silang tinatawag na solid waste management board meetings, minsan actually naiimbitahan tayo, pati po yung mga kasama natin sa regional office para mag-present din kung ano ba yung mga technologies na may offer ng DOST, for example para sa waste management. So actually kasama rin po itong bioreactor technology as well as yung other composting technologies po na pinapresent din namin. Meron din po kaming tinatawag na wax training, ayan, waste analysis and characterization study. So ito po actually very helpful po ito sa mga LGUs, ayan, para alamin yung waste generation nila. So kasama po sa training din namin is pinapresent din po namin ano ba yung mga technology options din nila for waste management, and of course kasama rin yung mga composting technologies natin. I see. Okay. Thank you so much po, Sir Joven. I believe may mga katanungan din po si Ma'am Antoniette from DZAJ Radyo Pilipinas. Ago. Thank you, Ma'am Carla, and thank you rin po, Sir Joven. And nabanggit po ninyo kanina, Sir, na may mga LGUs at households na po na gumagamit ng composting technology. Ano po yung naging feedback ng ating mga users sa teknolohiyang ito po?
Ayun, so actually, ano 'no, ang unang-una rin po nilang nai-share sa'min is malaking tulong nga rin po talaga ito para doon sa management nga po ng, solid waste nila, lalo na nga po yung sa organic waste kasi malaking bahagi nga po talaga ito ng basurang gene-generate din nila. Bukod po doon, actually very appreciative din po sila doon sa pagiging hands-on nga rin po ng DOST-ITDI lalo na po dun sa part ng training, tsaka yung troubleshooting para doon sa operation nga po nung technologies natin at very easy to use nga rin daw po at hindi rin talaga siya matakaw sa kuryente kasi maliit nga lang po yung motor na ginagamit natin lalo na doon sa ating bioreactor tsaka sa ating dual drum composter. So yun po yung ilan sa mga nakukuha naming feedback mula sa kanila. Okay, so halos positive po yung naging feedback, sir. And paano po mini-maintain ang mga teknolohiyang ito and may special po bang techniques sa paglilinis at pagsusustain po dito, sir? Ayun, so ano 'no, siguro magbibigay lang ako ng medyo general overview pagdating dun sa maintenance kasi po bahagi rin naman po nung training na ibinibigay namin, yung maintenance din po nung technology 'pag nagte-train po kami dun sa mga end users or adapters po ng technology natin. Pero on the basics po, for example sa bioreactor, sa dual drum, tsaka sa household tumbling composter is yung tamang ano lang po 'no, tamang paglilinis po ng mga exterior surfaces, yung labas ng mga technologies natin. Pati po yung tamang paggamit din po ng mixtures na kailangan po natin para dun sa input ng technology para nga po hindi siya mangamoy or mamaho. So ayun po kasi yung ilan din sa mga problema na kinakaharap din po ng ilan sa mga end users namin nung either ibang composting technology or pile composting pa lang yung gamit nila noon. So minsan nagkakaproblema po sila sa mixture kaya nangangamoy. So ayun po yung isa sa mga sinusolusyonan din namin. So bukod po doon, lalo na po sa bioreactor tsaka sa dual drum, dahil nga po siya ay kuryente at may motor, so sa mga motor po, so kailangan lang siyang langisan. So para po hindi siya ano no, hindi siya magkalawang or hindi po mag-stack up yung motor natin. Bukod din po doon is yung tamang supply lang din po ng kuryente yung kailangan, although meron naman po tayong mga tinatawag na mga electrical fuse din actually nakasama doon sa motor na ino-operate po natin at nabibili naman po yung mga ano na yon, mga supply na yon kahit po sa mga hardware na malalapit sa atin. So kung sakali po magka-problema, madali naman po siyang palitan. Okay po, thank you very much. And sir, nabanggit nga po natin kanina na mostly positive po yung naging feedback. Pero may mga negative din po katulad nung nangangamoy na sabi po nyo kanina. And may iba pa po bang negative feedback and paano po na solusyonan or na-address po ito, sir? Ayun, so tama nga po 'no. So bukod nga po dun sa amoy, actually ang ilan nga rin po sa mga na-receive namin is mostly yung dun sa electrical na part actually ng technology po natin. Although madali naman po siyang solusyonan, tulad nga po kasi na nabanggit ko kanina is madali naman po kaming kontakin if ever po na magkaroon ng problema at medyo mahirapan na pong mag-troubleshoot yung ano po natin personnel po mula doon sa LGU natin na gumagamit po ng technology. So mostly ayun po yung nakukuha namin. Ang madalas din po actually na mapansin din po namin na nagiging problema is yung sustainability po ng pag-operate. Although in reality po kasi actually nakaugat din po kasi yan doon sa commitment din po ng LGU na gagamit po sana ng technology kasi nga po minsan nawawala po yung original na personnel na tinrain para mag-operate dun sa technology na yon. Although pagdating naman po doon kung gusto po siyang i-operate uli ng LGU is ganun po. Madali lang po kaming lapitan din para mag-train din po ng mga bagong operators ng technology. So mostly po ayan sa electrical. So hindi naman po siya hindi naman po siya maiwasan din talaga, kasama po siya doon sa normal na wear and tear din ng mga technology or ng mga equipment natin, as well as yung pag-sustain nga po nung pag-operate ng technology, lalo na po yung mga malaking technologies natin ng bioreactor tsaka dual drum. Pero for both cases naman po, ayun, madali naman po kaming lapitan para po sana ituloy pa or para po ayusin yung technology natin if ever na magka-problema. So sir, clarification lang po, ang ia-approach po nila pag nagka-problema is yung office po ninyo, ang DOST ITDI, hindi po yung mga accredited fabricators. And may warranty din po ba ito, Sir Joven? Ayan, so yung para po doon sa paglapit po, actually maganda po kasi na ma-inform din po muna kami
kung ano po yung nagka-problema para po magkaroon din po kami ng idea kung paano po ba siya susolusyonan. And if ever po na kailangan nga rin po namin ng tulong mula po doon sa accredited fabricator natin, so ganun din po kukontakin din po namin sila at abisuhan namin na may ganitong problema sa unit na ibinaba sa ganitong LGU. So ayun nga po yung ayun po yung parang flow din nung pagtanggap din po namin minsan ng kailangan po pala ng troubleshooting na assistance ng mga LGUs po natin. Thank you po. And ano po yung expected na lifespan and the energy or resource efficiency po ng teknolohiyang ito? Ayan. So sa lifespan po, actually may mga bioreactors po kami na nag-start po siya, kinuha po siya ng about 2010 na hanggang ngayon po ay gumagana pa rin. So matagal po siya, no? So mga about 15 to 20 years actually yung na-observe po namin lalo sa mga bioreactor po natin. At lahat nga po ito is nakadepende actually talaga doon sa maintenance din po ng mga LGUs po natin, yung tamang paggamit din po nila ng technology na hindi rin po napapabayaan kapag po na-i-install na sa kanila. Para naman po doon sa medyo mas maliit, si dual drum, so ganun din po, no, umabot mga 5 to 10 years or mas mahaba pa nga po minsan. Ayan, yung yung lifespan po ng paggamit ng mga technology. Pero para nga po dito sa lahat ng technologies natin, nakadepende nga rin po talaga siya doon sa maintenance po na ginagawa rin talaga ng mga natin, end users natin. Para naman po dun sa energy, parang energy efficiency, ayan. So nabanggit ko nga po kanina for bioreactor tsaka si dual drum composter. Maliit nga lang po kasi yung motor na gamit niya. So kaya po maliit lang yung motor niya kasi nga po ine-ensure po namin na medyo mabagal yung pag-mix nung natin, raw compost po or nung ating raw material sa loob ng ating composting technology para po ma-ensure na tamang-tama lang yung pag-degrade o yung rate ng pag-degrade ng mga biodegradables natin bago po siya maging raw compost. So dahil po maliit lang yung motor niya, about 1/4 horsepower lang po. So maliit lang din po talaga yung niya. Maliit lang din po yung konsumo niya sa kuryente o yung power consumption po. Yan, thank you po sir, and tama po kayo na nasa tamang paggamit and maintenance para humaba po lahat po ng gamit, ganun po yata. Anyway po, Ma'am Carla, alam ko po na may karagdagang katanungan ka pa po. Yes, thank you Ma'am Antoinette. So dito nga po sa aking katanungan, nabanggit kasi ni Sir Joven kanina na meron silang pinaprovide na training for this certain kind of technology. So how about po yung mga gustong mag-avail, sir? May specific competency po ba sila na kailangan para makapag-avail nito? Sa competency po siguro, I think dahil sa part nga rin po ng basic training lang din naman po ito is familiar po sila, for example sa solid waste management, for example sa basic segregation, ayan, so alam po nila yung pagkakabukod-bukod ng basura natin, ng biodegradable, recyclable, residual, tsaka special waste, ayan, so familiar po sila at familiar din po sila, for example sa basic maintenance, for example ng mga electrical components. Although dito naman po madalas po ang mga kasama talaga or mga tinetrain talaga namin is yung mga matatagal na ring personnel ng mga MRF o yung mga materials recovery facility ng mga LGU natin. So madali naman po siyang ituro lalo na yung mga bioreactor tsaka yung dual drum natin. For household tumbling composter naman po, ito po kahit sino naman po actually, pwede siyang pwede po naming i-train at pwede rin po namin turuan kung paano gamitin. So wala naman po kaming additional na parang requirement ng competency. However, bukod po dun sa competency, meron lang din po kaming kailangan na na parang or requirement din sa kanila is kung saan po nila ilalagay yung technology at meron po bang utilities para po saluhin yung technology natin. Kaya nga po nabanggit ko kanina dun sa presentation ko, mahalaga nga po na meron tayong tinatawag na materials recovery facility na paglalagyan po, especially po ng ating bioreactor at saka po yung ating dual drum composter na meron na pong electrical supply or source ng kuryente at meron din pong source ng tubig or water supply. So tulad nga rin po noon, kailangan nga rin po natin ng about 2 to 3 workers or 2 to 3 personnel para nga po sa ating bioreactor at 2 personnel para po dun sa ating dual drum composter.
I see. Okay. So, pwede naman po pala lahat, ano, sir. So, pwede naman po itong technology. Technology for all. Ayan. So, nabanggit nyo nga po kanina sa mga gusto mag-avail, yung proseso at magkano nabanggit nyo po sa inyong presentation, ano. So, may mga questions po tayo from our audience, from our viewers. So, una po from Mr. Nick Lambarte. Who supplies the inoculants or additives daw po? Ayan. So initially, actually, may kasama rin doon sa technology package yung doon sa microbial inoculum o yung panggagalingan nga po ng microorganisms. Madalas po sa amin po ito nanggagaling. However, recently po, nag-a-advise po kami na if ever po na meron tayong source ng raw compost or yung output po mismo ng technology, ayun na po yung pwede natin gamitin as inoculum. Kasi po, kung isipin natin, si raw compost, meron pa rin siyang mga microorganisms na marami pa pong microorganisms doon na pwede po natin gamitin uli as input naman po para doon sa sunod na batch natin. So sa ngayon po, if ever po na meron kayong mapagkukunan ng source ng tinatawag nating raw compost or bagong hango na pataba, ayun po yung pwede natin gamitin as microbial inoculum para po doon sa composting natin. Ayan. Okay. Thank you po. And another question po from our audience. Maamoy po ba yung raw compost na kinecure? Actually, hindi naman po, no? So, nasabi ko nga po kanina, kung tama po yung mixture natin, yung tinatawag nating dry waste, yung ating wet waste, pati po yung ating nitrogen-rich na mga sources, at kung maaabot po natin yung about 50 to 60% na moisture content ng ating mixture, hindi po talaga dapat siya mag-aamoy. However, parang as part nga po ng troubleshooting, ito tip na lang po, kung sakali po na medyo mapansin nyo na medyo nag-aamoy siya, pwede nyo pong dagdagan ng dry waste yan o yung mga tuyong dahon o yung mga tuyong tangkay ng halaman o kaya yung sawdust po na tinatawag natin para po medyo mas mabawasan po yung amoy ng mixture natin. Ayan. Okay. Thank you so much po, Sir Joven. So, nasagot na po natin ang queries ng ating mga viewers. And ano po ba yung mensahe nyo na lang po sa ating mga nakikinig na interesado po sa teknolohiyang ito? Ayan, so kung sakali po na tayo ay interested, so actually pwede po kayong coordinate po muna first sa pinakamalapit po nating regional office. O halimbawa po sa atin sa Region 1, pwede nyo pong lapitan po muna yung ating Region 1 o yung ating mga PSTO, ayan, mga Provincial Science Technology Offices na malapit po sa atin kung sakali po may inquiry kayo tungkol dito. Kung sakali naman po na gusto nyo pong alamin kung magkano yung mga technologies po natin. So tulad nga po sinabi ko kanina, maaari nyo pong kontakin yung mga tinatawag po namin accredited or licensed fabricators. Kung sakali po na makareceive kami na meron pong request from our regional office or sa ating mga licensed fabricators, kami po yung pupunta po sa inyo para po mag-conduct din ng TNA, ayan, ng Technical Needs Assessment para po alamin kung meron po ba tayong sapat na space at utilities para po paglagyan ng technologies natin. At bahala na rin po kami mag-provide actually ng training para nga po sa operation, sa maintenance, saka sa troubleshooting para nga po doon sa technologies natin. So, lumapit lang po tayo sa DOST, either sa DOST Regional Office or sa PSTO po natin if ever po tayo ay tayo ay interesado sa technology at pwede din po kaming lapitan din sa DOST ITDI kung sakaling tayo po ay may questions pa regarding doon po sa ating technology. Alright, thank you po, Sir Joven. Ayan po mga kaagham, isa na namang talakayan ang anyong natunghayan dito sa ating programa. At kung may mga naisip ka pang katanungan na nakalimutan niyo pong tanungin para sa ating panauhin, ay maaari niyo pong ihabol na i-comment sa ating Facebook Live or maaari niyo rin pong i-message ang aming DOST1 Facebook page or maaari niyo pong i-text sa aming number at 0918-9083-799. Ma'am Antoinette? Yes, Ma'am Carla. And bago po natin i-reveal ang ating kasagutan at winner sa ating Trivia of the Day, ay atin munang pasalamatan ang ating panauhin. Sir Joven Barcelo mula sa DOST ITDI. Ma'am Carla? Yes, thank you po. At bilang handog po, munting handog po ng DOST Region 1 ay nais po naming basahin itong Certificate of Appreciation. Alam po namin na super busy kayo, sir, at super short notice po yung aming pag-imbita. Ayan, so the Department of Science and Technology Regional Office 1 presents the Certificate of Appreciation to Mr. Joven Barcelo, Environment and Biotechnology Division, DOST Industrial Technology Development Institute,
as resource person during the DOST-1 DZAG Radyo Pilipinas Agoo program, Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para Kadagiti Umili 2025, held on the 8th of May 2025 via Zoom platform and Facebook Live. Given this 8th day of May 2025 in the city of San Fernando, La Union, to be signed by Dr. Teresita A. Tabaog, our Regional Director. Maraming salamat po, Sir Joven. At bago ka po namin pakawalan, Ma'am Antoniette, baka po may mga announcements si Sir, maaari po nating hingin ang huling pananalita po ni Sir Joven. Ayan, so again, maraming salamat po sa DOST Region 1 as well as sa media partner po natin ngayong umaga para po palawakin pa yung reach po ng mga services po namin dito sa DOST ITDI, tulad nga po nito ng ating mga composing technologies at other programs po natin on solid waste management. So maraming salamat po for the invitation. Yes, maraming salamat din po. At bago po matapos lahat, bago po namin kayo makawalan, Sir Joven, ay tayo po ay mag-photo ops muna kasama ng ating media partner from DZAG Radyo Pilipinas Agoo at ang buong technical team ng Teknopresensya from DOST Region 1. Ayan. Keep her ready po in 3, 2, 1. Smile, please. Ayan, okay na po. Okay, maraming salamat po sa ating naging panauhin, Sir Joven. And Ma'am Carla, ano po ba ang sagot at sino ang nanalo sa ating trivia of the day? Ayan, Ma'am Antoniette, bago po natin sabihin ang sagot, i-reveal ang ating trivia answer, ay atin munang tignan ang mga ibang announcements from DOST Region 1. So may mga ilan tayong announcements. Ayan, so muli nagpapasalamat po kami, Sir Joven. Thank you so much po for gracing our radio program, online radio program. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. So, ito na nga po ang ating first announcement from our scholarship unit. So, ang Junior Level Science Scholarship ay bukas pa din. Ito po ay maaari pong mag-apply through electronic. So, ito po ang ating electronic application. I-click lamang po ang ating link, https://science-scholarships.ph. Ayan. So, mag-e-end na po ang ating application sa May 23, 2025. Ito po ay para sa mga coming third-year college students or sa mga kasalukuyan pong second-year college students. So, maaari po kayong mag-apply para sa ating Junior Level Science Scholarship Program ng DOST Science Education Institute. Ayan. And para po sa mga upcoming programs and projects and activities po ng DOST Region 1, manatili po kayong updated sa pamamagitan po ng pag-like and follow sa aming mga social media platforms. So, meron po kaming website at www.region1.dost.gov.ph. I-follow nyo rin po ang aming Facebook page, facebook.com/dostro1. Or kung may mga katanungan po kayo ay maaari niyo po kaming i-message sa aming mobile number 0918-908-3799. Maaari niyo rin pong i-follow ang aming Instagram account at Instagram/DOST-Region1. Or maaari niyo rin po kaming i-email para sa mga concerns ninyo at mail at region1.dost.gov.ph. At para po sa mga nakaligtaan yung episodes ng Teknopresensya at mga iba pa pong audiovisual presentations namin, ay maaari nyo pong balikan dito sa aming YouTube account at youtube.com/dostro1. Ayan, so manatili pong updated sa aming mga programa, proyekto at aktibidades. Ma'am Antoniette? Ayan, so eto na nga po. Finally, atin na pong tawagin ang ating Trivia Master upang balikan ang tanong sa ating Trivia for the Day at i-reveal kung ano nga ba ang tamang sagot at kung sino ang ating winner. Trivia Master Dom, pasok! And thank you so much, Ma'am Carla. And yun nga, para naman natin sa ating trivia, sa answer sa ating trivia question at sa ating winner, ay atin munang balikan ang ating trivia question for the day.
Ayan. And syempre, thank you rin po kay Sir Joven no, sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman tungkol nga dito lang, hindi lang sa bioreactor technology ng DOST-ITDI, kundi pati na rin sa ibang mga composting technologies ng DOST-ITDI na meron palang may pang large scale, medium scale, and also meron tayong pang small scale. Kaya naman, ating balikan ang ating trivia question for the day. Anong teknolohiya na mula po sa DOST-ITDI ang kayang magproseso ng hanggang 1,000 kilo ng nabubulok na basura at makagawa ng hanggang 500 kilo na hilaw na compose sa loob lamang ng 24 oras? Akin pong inuulit, anong teknolohiya na mula sa DOST-ITDI ang kayang magproseso ng hanggang 1,000 kilo ng nabubulok na basura at makagawa ng hanggang 500 kilo na hilaw na compose sa loob lamang po ng 24 oras? Yan by portable biogas digester, bioreactor, or ang dual drum composter. Na syempre, ang ating sagot po. At syempre yan po ay ang ating bioreactor, no? Na yun yung pinakamalaking, kumaga large scale ng DOST-ITDI ng technology for composting na umaabot na hanggang 1,000 kilograms. And syempre, para sa ating trivia winner for the day, meron po tayong mangilan-ilan, ma'am, no? Na sumagot at tama yung sagot sa ating trivia question. Siyempre, atin munang i-roll ang ating wheel of names. Okay, ready? In 3, 2, 1, let's roll it. At ayun, congratulations po kay Mr. Aldrin Gregorio Tigno. Kaya po ang ating trivia question winner sa ating trivia question for the day. At para po i-claim ang inyong GCash prize, ay mag-send lang po ng message sa ating Facebook page para po sa mga mechanics. And again, congratulations Mr. Aldrin Gregorio Tigno. Ayan, thank you so much, our Trivia Master Big Dom, para sa ating trivia question of the day. And congratulations po, Sir Aldrin, dahil kayo po ang nanalo ng 100 peso GCash prize. Maraming salamat din po sa ating partner, Ma'am Antoniette. Ayan, thank you Mama Carla, and muli congratulations po sa ating winner Mr. Aldrin Gregorio Tigno, at sa ating panauhin kay Sir Joven Barcelo para sa ating episode ngayong linggo. At sa ngalan na po ng ating acting station manager, Miss Charity Frianeza, at mga nakasama sa technical side, ito po muli ang inyong lingkod, Antoniette Lingsit, Josti Agnina. Thank you, Ma'am Antoniette. At sa ngalan naman po ng aming Regional Director, Dr. Teresita A. Tabaog, kami po ay patuloy na maghahatid ng tamang impormasyon, tulong at kalidad na serbisyo sa ating mga kaagham. Dahil dito nga po sa DOST, we provide solutions and open opportunities. Abangan niyo po kami sa susunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti umili. Maraming salamat po at magandang umaga. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli mo kaming samahan sa sunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti umili. Hanggang sa muli mga kagham, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times.